Magbibigay lang ako dito ng mga real talk kung bakit nyo bibilin to at bakit hindi. Maglalakbay ako patungo sa kawalan upang amunin tong pangarap sa buhay at susuungin to itong kadiliman. Makita ko lang ang liwanag ng katarungan. Quick buy check muna natin si Mountain Peak Striker. So yung frame nito ay alloy na rin. Actually wala siyang binago yung sa mga naunang labas nito ganun pa rin. Kahit isang pyesa dito ay wala silang binago. Nagkakaiba lang talaga to sa Claris and Sora version niya. Yung frame nun Claris and Sora ay parehas-parehas lang. Yung component ay Sora and Claris lang na nabago. Para sa mga hindi pa nakakaalam ng spec nito, ay quick buy check natin siya. So yung cabling nito ay nasa kanyang down tube nandito banda. So sa dami ng na-buy check ko na road bike or aero bike, ito lang talaga yung isang brand na nandito sa kanyang down tube bandang taas. Yung cable routing, ayan, tatlo yung butas nandito. Ito yung brake cable, ito yung FD and RD. So dito ko lang nakita yan kay Brad na Mountain Peak. So yung head tube nito ay tapered na rin, and dito nakilala si Mountain Peak Striker sa kulay nito. Kung doon nagkakamali, meron itong pure black and meron itong white version, pero ito yung dito siya nakilala talaga. Ayan. So yung size ng binabudget natin ay medium size ring, size 48, pero depende. Ang pinakamalaking size yata na nakita ko nito is 50, 52. Bihira ako makita, mukhang parang wala pa yata ako nakitang ganon. Yung cable routing niya nandito, yung lagayan natin ng ulam, dalawa, meron dito. Tsaka dito, yung FD niya, hindi siya naka-clamp type. Naka-brace on, ayan, naka-tornilyo na yan dito. FD na ginamit ay Claris, crankset 50-34, Pro Wheel Ons yung ginamit. Bakal to syempre. Yung kanyang chain naman dito ay stock chain lang yan. Sa RD naman ay Claris. So yung binabudget natin ay Claris version. Dito naman size bracket niya, ito ay 11, 28 teeth. H-speed 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yung kanyang hubs naman ay Quando. Ayan, Quando yung hubs niyan, alloy na yan. Yung kanyang spoke 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Yung kanyang spoke, ito double wall alloy rim. Yung gulong na ginamit sa kanya ay 700 by 25C. Ito yung 25C. Ayan, yung 25C. So, feeling ko naman, yan na yung max. Huwag nyo ng 28C. Sasabit na yan. Dito naman sa likod, 160mm rotors and naka 6 volts quick release. Nandito yung kanyang mechanical and naka flat mount dito sa likod. Dito naman, alin na rin to syempre. Yung kanyang seat post, aero type na rin. Yung kanyang pedal, ay stock lang. Itong upuan o saddle, may cooling system ng itlog nyo, may butas yan. Ayan, okay na okay yan sa mga long ride. Sa unahan, itong fork nya ay hindi carbon, alloy. Yung wheelset sa unahan, same lang din sa likod. Quando yung hubs, alloy na yan, Spoke 28, 700 by 25C. Dito naman, medyo mahaba talaga yung kanyang stem. Kung nagkakamali, 100mm yung sukat ito. Dito naman, aero. Yung kanyang grab bar, aero bar, ayan. Alloy na rin, and maganda naman yung brand niyan. Dito, merong barrel adjustment. Yung kanyang shifter dito, and yung kanyang STI ay Shimano Claris. So inuulit ko, mayroon itong Sora version. So umpisahan natin sa real talk ko dito kung bakit nyo bibilin to at bakit hindi. So para sa akin kasi, yung mga ganito na bisikleta, mga aero type, kung mahilig kayong kumarera, kung nag-race kayo, kung balak kayong kumarera, hindi ito para sa inyo. Dahil ito, ang review nito sa mga kilala ko, sa mga nakagamit na nito, mabigat daw yung bisikleta na to, yung especially ito, yung kanyang wheel set, yan yung nagpabigat literal sa kanya. Yun yung pinaka unang-unang naayo ko dito. Kaya hindi ko ma-recommend to sa mga may balak mag-race in the future. Dahil nga naka-disc brake, pero kadalasan kasi sa mga nakikita ko ng mga nag-race ay yung mga naka-rim brake lang, mas magaan kasi yun. And alam mo na, pag disc brake kasi may dagdag bigat din talaga yan. Isa pa, sa bakit hindi ko i-recommend to, ay hindi siya naka-full
Shimano. Kasi nga ito, okay sana kung naka full Shimano to eh. Pero ito, yung crankset niya dito, hindi. Naka Pro Wheel Owns lang kasi to eh. Masulit sana to kung ginawa nilang Shimano rin to, Shimano Clavis. Pero malamang sa malamang. Siyempre, para na rin tayong bumili ng isang group set niyan. Kaya siguro pinalitan nila para maabot kaya yung presyo sa ibang bibili nito. Ngayon is naka Pro Wheel Owns siya, 50-34. Pero mas sulit sana to kung ginawa ni Mountain Peak na full Clavis na and full Sora yung bike na to, si Mountain Peak Striker. Itong bike na to, I think, ang pinaka-real to ko dito, since may gumagamit din to sa mga race, kaso nga lang bihirang-bihira, kasi nga mabigat talaga tong ganitong bisikleta. Kung ikaw, ang habol mo lang ay papogi, pamporma, hindi ko sinasabi na ano lang to, mahina to, depende lang kasi yan sa sasakay. Pero kung hanap mong bisikleta ay papogi ka literal, ayan, para sa ito. Kung pamahan lang, kung tambayan lang, kung yabangan ng gamit na bisikleta, okay to. Pero naulit ko, hindi ko sinasabing literal na walang kwentang bike to. Actually, maganda din to. Yung brand niya is kilala na yan sa bike market, Mountain Peak. Yung tibay niyan ay subok na rin. Madaming bumili nito nung kasagsagan ng pandemic. Sobrang dami literal. Kahit sobrang mahal na, around 30K, 26,000 pesos pinakamura niyan. Way back nung pandemic. Pero bago mag-pandemic, sa mga curious dyan, ang presyo lang nito ay around 18 to 19,000 pesos. Kung hindi ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, comment down below. Yun na yung nakita ko bago mag-pandemic na presyo nito. Sabihin natin, below 20K yung presyo nito ni Mountain Peak Striker. Pero ngayon kasi, ang current price nito, yung Clavis version niya ay 21,000 pesos. Nandito nga pa tayo ngayon kay Budget Best Cavite. Ayan, yung kanilang number sa mga gusto nito, tsaka address, ayan yun, screenshot nyo na lang. 21,000 pesos yung Clavis, and yung Sora nito ay 24,000 pesos. So dating 26 to 30,000 pesos 2 years ago ng pandemic. Ngayong 2023 version, yun na yung kanilang presyo. So uulitin ko, huwag niyong bilhin to. Kung may bala kayong kumarera, kung baguhan kayo sa bisikleta, huwag muna to. Napakadaming bike choices, aero bike ngayon, na masulit. Itry nyo yung Pro Max PR40. Mas mura yon, around 10,000 na lang yun kung di ako nagkakamali ngayon. Compare dito, na around 21,000 pesos. Ayan. Kung gusto nyo ng aero na mas mura, Pro Max PR40 ang bilhin nyo kaysa dito. Kasi nga ito ay sa pang-pumahan lang to, pang-pogi, and pang-karera, pagod kayo dito, sigurado dahil naka-disc brake to. Alam ko madami sa inyo mag-violent reaction sa mga sinasabi ko, pero okay lang. This is my opinion tungkol dito sa bisikleta na to. Kanya-kanya tayo ng opinion dito, mga alien. So ayoko maging bias dito. Yun lang ang sinasabi ko sa inyo. Pawang katotohanan lamang ang sinasabi ni So Be It. Yung Sora naman, okay din kung naka-full Sora. Pero sinasabi nga, ulitin ko, dahil yung Sora crank ay napakamahal. I think nasa 4,000 to 5,000 pesos. Yung brand new, hindi ko lang update sa presyo. Pero comment down below kung tama ako sa 5,000 pesos yung Sora or Clavis na crankset ito. Siguro papalo to ng mga ganon. Kung 24,000 pesos kung naka-full Sora, okay na okay to. 21,000 pesos kung naka-full Clavis na group set. Okay na okay din to kasi yung mga group set ngayon ng Sora Clavis ay below 20,000 pesos. Sulit na yon. Ito naman, para sa akin, kung papogi, kung tambay lang, kung weekend rider, tamang exercise lang, pwede ito sa inyo kung may pera kayo especially. Pero kung wala naman, pwede naman sa Pro Max VR40, aero bike ang hanap nyo, yun ang pinaka-recommend ko, around 10,000 pesos lang. Meron pang isa, yung Tosik, nakalimutan ko yung ano niya, meron pang isang Tosik na aero bike na nasa screen nyo ngayon, yung first nakalimutan ko, short memory lang ang alien nyo. So ayan, ano masabi nyo sa real to ko sa bisikleta na to? Okay siya kung may pera kayo. Since malaki na yung binaba ng presyo niya,
26,000 pesos to 30,000 pesos, pero ngayon is sa 21,000 pesos yung Claris, 24,000 pesos naman yung Sora. Malaki na yung binaba niya, okay na yung presyo niya ngayon, pero medyo malayo pa rin doon sa literal na dating presyo niya na nasa 19, below 20k, no? Pero ngayong 2023 kasi yan na yung updated presyo niya ngayon. So yun, comment down below kung ano masabi niyo dito sa review ko dito. Maganda na yung frame nito, literal. Maganda yung frame niya. Ngayon lang ako nakita ng gantong cable routing. Literal, okay na okay. Ang ganda ng hugis niya. So dito din, ayan, kay Mountain Peak ko lang nakita itong gantong frame geometry. And itong cable routing na to, dito din. Yung iba kasi dito sa harap, sa ilalim, tsaka dito yung usual. Dito, di pa ako nakita. Tatansikan ng putik yan. Sa harap, mayroon din minsan, pero sa kanya, ay napaka-unique. Kay Mountain Peak Striker. So, comment down below kung ano masabi niyo sa review ko. May mga nagalit ba dyan? Final interaction is accepted dyan sa comment section. So, para sa akin, sulit ba to? O hindi, depende sa bibili. Kung may pera, okay, sige. Pero kung magkakarera kayo, wag to, madaming choices. Madaming nilabas na road bike last year. So yan, mga Ellen, comment down below.